Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang cellphone sa loob ng marangyang kondo dito sa Rockwell. 50 milyong piso ang halaga ng regalong ito para sa apo kong si Mateo. Pero, biglang may dumating na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sabi rito, "Lolo, huwag kang sisipot sa kasal. Tumakbo ka na habang may oras pa. Karamihan marahil ay magpapanik. Pero hindi ako." Sa halip na tumakbo, kalmado kong kinuha ang orihinal na titulo ng kondo mula sa vault. Lalang-lala ko itong pinalitan ng isang pekeng dokumento at lihim akong tumawag sa aking abogado para bawiin ang lahat ng pirma ko. Nagsuot ako ng barong Tagalog at nagkunwaring walang nabasa. 30 minuto ang lumipas, nabulabog ang buong reception sa loob ng hotel. Hindi matigil ang pagtunog ng telepono ni Mateo habang namumutla ang kanyang mapang-aping mapapangasawa nang makita ang mga bank officer na papalapit sa kanila. Ang kanilang matamis na ngiti ay biglang napalitan ng matinding takot. Bago ko ikuwento sa inyo ang masakit na katotohanan sa likod ng babalang ito, maaari bang mag-comment muna kayo kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Gusto ko lang malaman kung hanggang saan nakakarating ang kwento ni Lolo Antonio. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan sa parking lot ng Rockwell. Madilim na sa labas. Ang tanging liwanag na nakikita ko ay ang galing sa screen ng aking cellphone. Hawak ko ito ng mahigpit. Pakiramdam ko, ang teleponong ito ay biglang bumigat na para bang gawa ito sa semento. Paulit-ulit kong binabasa ang mensahe. "Huwag kang pupunta sa kasal, tumakbo ka." Sino ang magpapadala nito? Isang biro? Isang pananakot? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, kailangan kong malaman ang katotohanan. Pinindot ko ang call button. Sa bawat ring ng telepono, tila tumitibok din ng mabilis ang puso ko. 1, 2, 3, sino ito? Ang bulong ko sa sarili ko. Sa ika-10 pagkakataon, may sumagot din. Ngunit sa halip na boses ng isang estranghero, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Isang boses na matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang boses mula sa nakaraan. "Antonio, kumusta ka, kaibigan?" Nanlamig ako, ang boses na iyon. Ang boses ni Felipe. 50 taon na kaming magkakilala, pero 15 taon na ang nakalilipas mula nang huli kaming mag-usap. Si Felipe ay dati kong kasosyo sa negosyo. Siya ang taong pinagkatiwalaan ko sa kalahati ng aking kumpanya, ngunit nasira ang lahat dahil sa bisyo niya. Pinilit ko siyang mag-rehab noon, kahit na isinumpa niya ako dahil doon. "Felipe, ikaw ba talaga iyan?" Ang tanong ko. Halos hindi lumalabas ang boses ko. "Oo, Antonio. Ako ito. Pasensya ka na kung tinakot kita sa text ko. Pero kailangan kong gawin iyon para makuha ang atensyon mo. Kailangan nating mag-usap, ngayon din." Huminga ako ng malalim. "Anong kailangan mo, Felipe? Bakit ngayon ka lang nagparamdam? At anong ibig sabihin ng mensahe mo tungkol sa kasal ng anak ko?" Naging seryoso ang boses ni Felipe. "Antonio, makinig ka ng mabuti. Noong nakaraang Martes, nasa isang coffee shop ako sa BGC. Doon sa Bonifacio Global City, malapit sa High Street. Nagtatrabaho ako sa laptop ko nang pumasok ang anak mong si Mateo. Kasama niya ang kanyang mapapangasawa na si Katrina at isang lalaking naka-Amerikana. Tumigil muna siya sandali, parang nag-iisip kung paano sasabihin ang susunod na bahagi. "Antonio." Magkatabi lang kami ng lamesa. Hindi nila ako napansin dahil nakasuot ako ng sombrero at nakatalikod. Narinig ko ang lahat. 40 minuto. "Antonio, 40 minuto silang nag-uusap tungkol sa iyo. Dito ko naramdaman ang tunay na kaba. Ang BGC ay lugar ng mga mayayaman, lugar ng negosyo. Bakit sila nandoon at bakit sila nag-uusap ng lihim?" Ipinagpatuloy ni Felipe ang pagkukuwento. Sinabi niya na narinig niyang tumatawa si Katrina. Tinatawag daw ako ni Katrina na ang matanda. Sinasabi raw nito na hindi na ako nagbabasa ng mga dokumentong pinipirmahan ko, na madali na akong utuin. Pero ang mas masakit, Antonio, ay ang sinabi ng sarili mong anak, si Mateo. Sabi raw ni Mateo, "Huwag kayong mag-alala, tiwala sa akin si Dad. Kahit anong iharap ko sa kanya, pipirmahan niya iyon nang walang tanong-tanong." Narinig ni Felipe ang tungkol sa mga dokumento. Hindi pala ito tungkol sa simpleng pag-aayos ng pamana o estate planning. Ang totoo,
Pinapirma ako ni Mateo ng mga papeles para ilipat ang lahat ng aking pag-aari sa isang kumpanyang tinatawag nilang Grant Family LLC, 10 gusali, Antonio. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Ang halaga nito ay mahigit 2 bilyong piso, pero ang mas nakakagulat. Plano nilang ibenta ang lahat sa halagang 1 bilyon lang, 1 bilyong piso. Bakit? Dahil kailangan nila ng mabilis na pera. Kailangan nilang bayaran ang kanilang mga utang. Napahawak ako sa aking dibdib. Masakit, napakasakit isipin na ang anak mo, ang kaisa-isang dugo at laman mo, ay pinag-uusapan ang iyong pagbagsak habang ikaw ay abala sa paghahanda ng regalo para sa kanyang kasal. May mas malala pa, Antonio, ang sabi ni Felipe. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa iyong kinabukasan. Pagkatapos ng kasal, pagkatapos nilang makuha ang pera, plano nilang ilagay ka sa isang home for the aged. Isang nursing home sa Tagaytay. Sinasabi nila na kailangan mo na raw ng special care dahil nagiging ulyanin ka na. Ulyanin? Ako? Na hanggang ngayon ay nakakapag-manage pa ng mga milyon-milyong kontrata? Ang sakit, Felipe. Ang sakit-sakit. Bakit mo ito ginagawa, Felipe? Ang tanong ko sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin? Narinig ko ang pagbuntong hinala niya sa kabilang linya. Dahil Antonio, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Noong pinilit mo akong mag-rehab 15 taon na ang nakalilipas, galit na galit ako sa iyo. Pero dahil doon, naging malinis ako. 6 na taon na akong hindi gumagamit ng kahit anong bisyo. Ngayon, nagpapatakbo na ako ng isang recovery program para sa mga katulad ko. Utang ko sa iyo ang buhay ko. At hindi ko hahayaan na sirain ng sarili mong anak ang lahat ng pinaghirapan mo. Natahimik ako. Hindi ako makapagsalita. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay nagsimulang pumatak. Salamat, Felipe, ang tanging nasabi ko. Mag-ingat ka, Antonio. 9 na araw na lang bago ang kasal. Wala ka ng maraming oras. Alamin mo kung anong mga papeles ang pinirmahan mo. Alamin mo ang totoo bago maging huli ang lahat. Naputol ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa loob ng sasakyan. Tiningnan ko ang graduation photo namin ni Mateo na nasa screen ng aking cellphone. 5 taon na ang nakalilipas. Nakayakap siya sa akin. Nakangiti kaming dalawa. Mukha kaming masaya. Mukha kaming tunay na mag-ama. Kailan nagbago ang lahat? Kailan siya naging ganito, kaganid? Dati, ang iniisip ko lang ay kung paano siya magkakaroon ng magandang buhay. Kaya ko binili ang penthouse na iyon sa Rockwell para sa kanya, para sa magiging pamilya niya. Pero ngayon, ang penthouse na iyon ay parang isang simbolo ng aking pagkakamali bilang isang magulang. Masyado ba akong nag-focus sa trabaho? Masyado ko ba siyang binaliwala kaya siya naging ganito? Pero hindi. Kahit gaano pa ako naging abala, hindi iyon sapat na dahilan para pagnakawan ako at itapon sa isang nursing home. Hindi iyon sapat na dahilan para ituring akong ulyanin. Binuhay ko ang makina ng aking sasakyan. Hindi na ako uuwi para matulog. Pupunta ako sa aking opisina. Kailangan kong hanapin ang mga folder na ibinigay sa akin ni Mateo noong nakaraang buwan. Kailangan kong basahin ang bawat salita, ang bawat tuldok, ang bawat kuwit. Gagamitin ko ang lahat ng aking talino, ang lahat ng aking karanasan sa negosyo sa loob ng 40 taon. Kung gusto nila ng labanan, ibibigay ko sa kanila ang laban na hindi nila makakalimutan. Matanda na ako, oo. Pero hindi pa ako ulyanin. At hinding-hindi ko hahayaan na sirain nila ang pangalan at ang dangal na binuo namin ng nanay niya. Mateo, anak, bakit mo ito ginawa? Bakit mo ako pinagtaksilan? Habang nagmamaneho ako sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, isa lang ang nasa isip ko, katarungan, hustisya. At kung kailangan kong sirain ang sarili kong anak para makuha ito, gagawin ko. Dahil sa mundong ito, may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera. At iyon ay ang katotohanan. 9 na araw na lang. 9 na araw para ayusin ang lahat. 9 na araw para pagbayarin ang mga taong nagtangka sa aking buhay at sa aking dangal. Huwag kang pupunta sa kasal. Hindi, Felipe. Pupunta ako sa kasal. Pero hindi para magbigay ng basbas. Pupunta ako para tapusin ang lahat. Madaling araw na. Tahimik ang buong bahay. Pero ang isip ko ay parang isang bagyong hindi humuhupa. Narito ako sa loob ng aking silid-aralan.
ang lugar kung saan binuo ko ang aking mga pangarap sa loob ng maraming dekada. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng silid na ito ay tila nagbibigay sa akin ng kaba. Binuksan ko ang mga drawer ng aking mesa. Maingay ang bawat hila ko. Nagliparan ang mga lumang folder. Nagkalat ang mga dokumento sa sahig. Ngunit wala akong pakialam sa gulo. Kailangan kong mahanap ang mga papel na sinabi ni Felipe. Habang naghahanap ako, biglang nagbalik sa aking isip ang nangyari noong nakaraang buwan. Setyembre noon, isang Miyerkules ng gabi. Dumating si Mateo sa bahay bandang alas 7. May dala siyang isang magarang leather na portfolio. Nakangiti siya. Iyon ang ngiting palagi kong ipinagmamalaki. Ang ngiting akala ko ay puno ng pagmamahal. Dad, ang sabi niya sa akin. Pinapirmahan ni Attorney Jose itong mga papeles para sa estate planning natin. Routine lang ito, para masigurado na protektado ang mga ari-arian ng pamilya. Noong oras na iyon, abala ako sa pagbabasa ng mga kontrata para sa isang bagong proyekto sa Cebu. Hindi ako tumingin ng maigi sa kanya. Estate planning? Ang tanong ko. Opo, Dad, ang sagot ni Mateo. Sabi ni Attorney Jose, kailangan nating i-update ang trust restructuring natin bawat ilang taon. Alam mo naman ang mga abogado, gusto nila ay laging maayos ang lahat. Dahil narinig ko ang pangalan ni Attorney Jose, ang aking matalik na kaibigan at matapat na abogado sa loob ng 30 taon, hindi na ako nag-alinlangan. Nagtiwala ako sa sarili kong anak. Sige, nasaan ang pipirmahan? Ang sabi ko. Inilatag ni Mateo ang mga papel. Dito po, Dad. Inisyal dito, pirma dito, at petsa rito. Ang bilis ng kanyang mga daliri habang itinuturo ang mga linya. Habang pumirma ako, nagkukuwento siya tungkol sa plano nila ni Katrina para sa reception. Pinag-uusapan namin kung salmon ba o steak ang ihahain habang ang aking kamay ay unti-unti nang ibinibigay ang aking buhay sa kanya. Pirma. Pagkatapos ay isa pang pirma at isa pa. Pagkatapos kong mapirmahan ang lahat, hinalikan niya ako sa pisngi. Salamat, Dad. Malaking tulong ito para sa kinabukasan natin. Umalis siya ng sipol-sipol pa. Iyon ang huling alaala ko ng gabing iyon. Balik sa kasalukuyan, nahanap ko rin ang folder. Kulay asul ito. Sa labas, may sulat kamay ko pa na nakalagay, Estate Planning 2024. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang folder. Inilatag ko ang mga dokumento sa ilalim ng ilaw ng aking lamp. Binasa ko ang bawat salita. Dahan-dahan, malabo na ang aking paningin, pero malinaw na malinaw ang nakasulat. Hindi ito estate planning. Hindi ito simpleng pag-aayos ng dokumento. Ito ay isang power of attorney. Isang ganap na kapangyarihan na ibinibigay sa kanya ang kontrol sa lahat ng aking desisyong pinansyal. At may kasunod pa. Isang dokumento ng paglilipat ng lahat ng aking titulo sa isang kumpanya. Grant Family LLC. Humarap ako sa aking laptop. Mabilis kong hinanap ang rehistro ng kumpanyang ito sa website ng gobyerno. Ang aking puso ay tila gustong tumalon sa aking lalamunan. Lumabas ang resulta. Grant Family LLC. Rehistrado noong Agosto 15, 2024. Tiningnan ko ang mga miyembro o may-ari ng kumpanya. Managing Member, Mateo Andrew Recto. Member, Mateo Andrew Recto. Wala ang pangalan ko. Hindi ako may-ari. Hindi ako opisyal. Wala akong kinalaman sa kumpanyang may pangalan ko. Grant Family. Ang pangalan ng aking pamilya ay ginamit ng aking anak upang nakawan ako. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. May nakita akong kopya ng isang preliminary sales agreement, kasunduan sa pagbebenta. Sa pagitan ng Grant Family LLC at ng Summit Capital Group, ang presyo, $18 milyong o halos 1 bilyong piso. Para sa lahat ng 10 gusali ko. Ang mga gusaling pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Ang halaga ng mga ito ay mahigit 2 bilyon at kalahating piso. Ibinebenta nila ang lahat sa kalahating presyo lamang. Nararamdaman ko ang init sa aking mga mata. Ang sakit ay hindi dahil sa pera. Ang sakit ay dahil sa katotohanang kaya akong ipagpalit ng aking anak sa halagang iyon. Tumingin ako sa ibaba ng bawat pahina. May nakita akong pangalan ng abogado, Attorney Ricardo Santos. Tumigil ang mundo ko nang mabasa ko ang pangalang iyon. Ricardo Santos.
Pamilyar ang pangalang ito. Alam kong narinig ko na ito noon. Saan ko nga ba siya nakilala? Hindi ko pa iyon matandaan ng malinaw, pero isa lang ang sigurado. Ang aking sariling pirma ay nakatitig sa akin mula sa mga dokumentong iyon. Antonio Recto, pinirmahan noong Setyembre 20, 2024. Iyon ang araw na dumating si Mateo, na may dalang ngiti at mga kasinungalingan. Akala ko noon ay interesado na siyang matutunan ang negosyo. Akala ko ay gusto na niyang maging responsable. Proud na proud pa ako sa kanya dahil akala ko ay nagmamalasakit siya sa kinabukasan ng aming pamilya. Matuto nga siya. Natuto siyang manlinlang, natuto siyang magnakaw, at natuto siyang gamitin ang tanging kahinaan ko, ang pagmamahal ko sa kanya. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang numero ni Miguel, ang aking pinagkakatiwalaang thumbtid o private investigator. Nagring ito ng 2 beses bago niya sinagot. Miguel, si Antonio ito, ang sabi ko. Ang boses ko ay galing sa ilalim ng aking dibdib, mabigat at puno ng galit. Kailangan ko ng mabilis na investigasyon sa 2 tao, ngayon din. Sino sila, sir? Ang tanong ni Miguel. Si Katrina Price, ang mapapangasawa ng anak ko, at ang abogadong si Ricardo Santos. Gusto kong malaman ang lahat, ang kanilang nakaraan, ang kanilang mga utang, at ang koneksyon nila sa isa't isa. Gagawin ko po agad, sir. Gaano po kabilis ang kailangan nyo? Kailangan ko ang resulta bago sumikat ang araw, ang sagot ko. Wala na tayong oras. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa dilim. Tiningnan ko ang litrato ni Maria, ang aking yumaong asawa. Maria, ang bulong ko. Patawarin mo ako. Hindi ko nakita ang nangyayari sa anak natin. Ngunit kasabay ng lungkot ay ang pagbangon ng isang matinding galit, ang galit ng isang taong binuo ang lahat mula sa wala. Ang galit ng isang taong hindi papayag na tapakan ang kanyang dangal. Akala ni Mateo ay tapos na ang lahat. Akala niya ay nakuha na niya ang gusto niya dahil lamang sa mga pirma ko. Ngunit nagkakamali siya. Hindi niya kilala ang taong naging dahilan kung bakit mayroon siyang marangyang buhay ngayon. Nakalimutan niya na bago ako naging ama, ako ay isang lalaking lumaban sa hirap ng buhay sa kalsada ng Maynila. Kung ang kailangan ay giyera, ibibigay ko sa kanya. Kung ang kailangan ay katarungan, kukunin ko ito. Hinawakan ko ang aking ballpen, hindi para pumirma ng isa pang dokumento, kundi para simulan ang pagbuo ng aking plano. 9 na araw na lang bago ang kasal. 9 na araw para bawiin ang lahat. Mateo, Katrina, Ricardo, hindi nyo alam kung sino ang kinalaban nyo. Ang matandang ito ay gising na. At sa pagkakataong ito, wala nang pirma na makakapagligtas sa inyo. 7:30 ng gabi, nakaupo ako sa madilim kong opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng kalsada na tumatagos sa bintana. Hinihintay ko ang tawag ni Miguel. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Sa wakas, tumunog ang aking telepono. Antonio, ang bungad ni Miguel. Mababa ang kanyang boses. Seryoso. May nakuha na akong impormasyon. At maniwala ka, hindi mo magugustuhan ang nalaman ko. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Sabihin mo sa akin ang lahat, Miguel. Huwag kang magtira ng kahit anong detalye. Huminga ng malalim si Miguel sa kabilang linya. Ang babaeng kilala mo bilang Katrina Price ay hindi si Katrina Price. Iyan ay isang peking pagkakakilanlan lamang. Ang tunay niyang pangalan ay Sonia Santos. Sonia Santos. Sonia Santos. Paulit-ulit ang pangalang iyon sa aking isip. Parang may kung anong bahagi ng aking alaala ang pilit na gumigising. Sonia Santos? Ang tanong ko. Sino siya? At bakit niya pinalitan ang kanyang pangalan? Ginawa niya iyon noong taong 2019, ang paliwanag ni Miguel. Binura niya ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. At heto ang mas matindi, Antonio, si Sonia Santos, ay kapatid ng abogadong si Ricardo Santos. Ricardo Santos. Sa sandaling iyon, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nagtagpi-tagpi. Ricardo Santos. Naaalala ko na siya. 15 taon na ang nakalilipas. Si Ricardo ay isang matalinong intern sa aking kumpanya noon. Nakita ko ang potensyal sa kanya. Tinuring ko siyang parang sarili kong anak.
Tinuruan ko siya ng lahat ng alam ko sa pagnenegosyo. Pero naging gahaman siya. Nahuli ko siyang nagluluto ng mga papeles. Pinapalabas niyang maganda ang isang luging proyekto para dayain ang mga mamumuhunan. Naaalala ko pa ang huling beses kaming nag-usap sa opisinang ito. Pinagkatiwalaan kita, Ricardo, ang sabi ko sa kanya noon. Binigyan kita ng pagkakataon, pero ang ginawa mo ay isang malaking kasalanan, isang pandaraya. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Sinisira mo ang karera ko, Mr. Recto. Ang sigaw niya sa akin, magbabayad ka. Isang araw. Pagsisisihan mo ito. Noon, binalewala ko ang kanyang banta. Akala ko ay dala lang iyon ng bugso ng damdamin. Pagkatapos ko siyang tanggalin, nalaman ko na na-blacklist siya sa lahat ng malalaking kumpanya sa Makati. Wala nang gustong kumuha sa kanya dahil sa record niya ng pandaraya. Ngayon, makalipas ang 15 taon, bumalik siya. Antonio, nakikinig ka pa ba? Ang tawag ni Miguel. Oo, Miguel, nakikinig ako. Ipagpatuloy mo. Si Sonia o Katrina ay 13 taong gulang pa lang noong tinanggal mo ang kanyang kuya. Lumaki siya sa galit ng kanyang kapatid. At heto ang nalaman ko tungkol sa kanila ngayon. Baon sila sa utang, Antonio, malubha. Inilahad ni Miguel ang mga numero. Si Sonia ay may utang na 20 milyong piso sa kanyang mga credit card. Puro luho, biyahe sa ibang bansa, mamahaling bag. Samantalang si Mateo naman ay may utang na 5 milyong piso para sa isang sasakyang Porsche na hindi naman niya kayang bayaran. Kailangan nila ng pera, Antonio, ang sabi ni Miguel. At nakita nila ang pagkakataon sa iyo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa higante. Isang planadong paghihigante. Dito ko nalaman ang pinakamasakit na bahagi. Hindi aksidente ang pagkikita ni Mateo at Sonia sa Real Estate Summit noong taong 2021. Sinadya iyon. Sinundan ni Sonia ang bawat galaw ni Mateo. Ang sabi ni Miguel, inalam niya ang mga lugar na pinupuntahan ng anak mo, ang kanyang mga hilig, ang kanyang mga kahinaan. Inabangan niya ang tamang pagkakataon para lumapit sa kanya. Pinag-aralan niya kung paano maging perpektong babae para kay Mateo. 3 taon. 3 taon na naninirahan ang isang kaaway sa loob ng aming pamilya. 3 taon siyang nagpanggap na nagmamahal sa anak ko. 3 taon siyang nakikipagnitian sa akin sa bawat hapunan habang sa loob niya ay binibilang na niya ang bawat sentimo na nananakawin niya sa akin. At ang mas masakit, si Mateo. Miguel, alam ba ni Mateo ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Sonia? Ang tanong ko, halos mapatid ang boses ko sa sakit. Iyan ang hindi ko pa sigurado, Antonio. Pero base sa mga narinig kong usapan sa record mo, mukhang alam ni Mateo na may niluluto silang masama. Maaaring hindi niya alam ang tungkol sa paghihiganti ni Ricardo, pero alam niya na nandaraya kayo. At pumayag siya. Pumayag siya. Ang sarili kong anak ay pumayag na maging bahagi ng isang krimen laban sa kanyang sariling ama. Salamat, Miguel, ang sabi ko bago ko ibinaba ang telepono. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking pangalan, ang aking dangal, ay nakasalalay sa isang planadong higanti na nagsimula 15 taon na ang nakalilipas. Sonia Santos, Ricardo Santos. Ginamit nila ang aking anak para wasakin ako. Ginamit nila ang tanging bagay na mahalaga sa akin para saktan ako sa pinakamasakit na paraan. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Nakikita ko ang mga ilaw ng lungsod, ang ganda ng Maynila sa gabi. Pero sa likod ng ganda na iyan, ay ang mga taong handang pumatay para sa pera at hantaran. Akala ni Ricardo ay nanalo na siya. Akala niya ay mahina na ang matandang ito. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat dahil hawak na nila ang aking mga pirma. Ngunit nagkakamali siya. Ricardo, Sonia, naging guro niyo ako noon. At ngayon, tuturuan ko kayo ng isang huling leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi niyo malilimutan habang buhay niyo. Hindi niyo ninakawan ang isang negosyante. Ninakawan niyo ang isang ama. At wala nang mas mapanganib pa sa isang amang wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Galit. Iyon ang nararamdaman ko.
Hindi ito ang galit na sumisigaw. Ito ang galit na tahimik. Ang galit na nagpaplano. Tiningnan ko ang kalendaryo. 6 na araw na lang bago ang kasal. 6 na araw. Sapat na ang panahong iyan para baligtarin ang mundo nila. Sonia, o kung sino ka man, maghanda ka na sa iyong puting damit. Dahil ang kasal na pinapangarap nyo ay magiging isang libing para sa inyong mga plano. Ito na ang simula ng aking pagbawi, at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang sino man sa inyo ang makakatakas. Hustisya. Yan ang tanging nasa isip ko ngayon. Para sa akin, para sa yumaong asawa ko, at higit sa lahat, para sa katotohanang matagal niyo nang nilapastangan. Maghanda kayo, dahil parating na ang matandang inakala nyo ay ulyanin na. Ang gabi ay tila mas mabigat kaysa sa mga nagdaang araw. Sa labas ng bintana, naririnig ko ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng mangga. Sa loob ng bahay, ang bango ng niluluto kong adobo ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy. Pero kahit gaano kasarap ang amoy ng pagkain, may kung anong pait akong nararamdaman sa aking lalamunan. Ngayong gabi, darating ang aking anak na si Mateo, kasama ang kanyang mapapangasawang si Katrina. Inayos ko ang hapagkainan. 1, 2, 3, 3 pinggan, 3 baso. Inilapag ko ang mga kubyertos ng dahan-dahan. Gusto kong maging perpekto ang lahat, o kahit man lang magmukhang perpekto. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking apron at huminga ng malalim. Sa bulsa ng aking suot na polo, naroon ang aking cellphone. Kanina ko pa ito inihanda. Pinitik ko ang screen at siniguradong gumagana ang recording app. Isang pindot lang at maririnig na ang lahat. Bakit ko ba ito ginagawa? Siguro ay dahil sa pagod. Pagod na akong maghinala. Pagod na akong magbulag-bulagan sa mga tingin nilang puno ng panghuhusga. Gusto kong malaman ang katotohanan. Kahit na alam kong ang katotohanang iyon ay dudurog sa puso ng isang ama. Narinig ko ang paghinto ng sasakyan sa labas. Iyan na sila. Tay, nandito na kami, boses iyon ni Mateo. Masigla, parang walang itinatago. Pumasok sila sa loob. Naririnig ko ang matinis na tawa ni Katrina. Hello po, Tay Antonio. Ang bango naman ng luto nyo, abot hanggang labas. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng pagpapanggap. Tuloy kayo, mga anak. Halina kayo at nakahanda na ang hapunan. Habang kumakain kami, pilit kong pinatitibay ang aking loob. Nagkukunwari akong nahihirapan sa paghawak ng kutsara. Hinahayaan ko ang aking mga kamay na manginig ng bahagya. Gusto kong isipin nila na ako ay isang matandang ulyanin na. Isang matandang wala nang alam sa mundo. Tay, dahan-dahan lang sa pagkain, sabi niya. May tono ng pag-aalaga ang kanyang boses, pero ramdam ko ang lamig sa likod nito. Pasensya na kayo, Mateo. Alam niyo naman, ang matanda. Mahina na ang mga tuhod, pati na rin ang isip, sagot ko sa kanila. Nagkatinginan ng dalawa. Nakita ko iyon sa gilid ng aking mga mata. Isang mabilis na sulyap, isang sulyap na may kahulugan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam ako sa kanila. Sabi ko ay kailangan ko lang uminom ng gamot sa aking silid at magpapahinga sandali. Pero bago ako umalis sa kusina, palihim kong iniwan ang aking cellphone sa ilalim ng telang takip ng mga mesa sa tabi ng kanilang inakatuan. Ang recorder ay tumatakbo na. Pumasok ako sa aking silid. Isinara ko ang pinto pero hindi ko ito nila. Naupo ako sa gilid ng aking kama. Ang dilim sa loob ng kwarto ay tila yumayakap sa akin. Doon, sa katahimikan, naramdaman ko ang kaba. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang mahihinang boses mula sa kusina. Akala nila ay nakatulog na ako. Akala nila ay ligtas na silang mag-usap. Ang bagal naman niyang matapos kumain kanina. Nakakainis. Boses iyon ni Katrina. Wala na ang tamis sa kanyang pananalita. Ang boses niya ay naging matalas. Matalas na parang kutsilyo. Hayaan mo na. Matanda na si tatay. Hindi na niya pansin ang oras, sagot ni Mateo. Ang aking anak, ang aking panganay. Narinig ko ang tunog ng baso na inilalagay sa lamesa. Mateo, sigurado ka na ba sa plano natin? Tanong ni Katrina. Pagkatapos ng honeymoon natin, kailangang maayos na ang lahat. Hindi ko kayang tumira dito kasama ang isang matandang laging nakatingin sa atin, nakaka-stress.
Tumawa ng mahina si Mateo. Isang tawa na hindi ko kailanman inakalang maririnig ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, mahal. Nakausap ko na ang admin ng nursing home sa Tagaytay. Maganda doon. Malamig ang simoy ng hangin. Maraming puno. Mas masaya siya doon kaysa dito. Tagaytay. Isang lugar na dapat ay para sa bakasyon at kasiyahan. Pero sa kanila, ito ay isang tapunan. Isang tapunan para sa amang wala ng pakinabang. Magkano naman ang babayaran natin buwan-buwan? Tanong ni Katrina. Nasa 50,000 piso rin. Pero ayos lang. Ibenta natin itong bahay. May pambayad na tayo. At syempre, may sobra pa para sa atin. Makakabili na tayo ng bagong kondo sa Makati, paliwanag ni Mateo. Bebenta ang bahay na ito. Ang bahay kung saan sila lumaki. Ang bahay na pinagpaguran namin ng nanay niya sa loob ng 30 taon. Ibebenta nila na parang isang lumang gamit na wala ng halaga. Paano kung tumanggi ang tatay mo? Paano kung mag-eskandalo siya? Muling tanong ng babae. Hindi yan, sagot ni Mateo. Ang tiwala sa kanyang boses ay tila isang sampal sa aking mukha. Magaling akong magdrama. Sasabihin ko sa kanya na mas mabuti ito para sa kalusugan niya, na doon ay may mga nurse na mag-aalaga sa kanya 24 oras. Maniniwala yun. Ganoon naman ang mga matanda, madaling mauto. Madaling mauto ang sarili niyang ama. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Pero hindi ko hinayaang pumatak ang mga ito. Hindi ngayon. Kailangan kong maging matatag. Nakikinig pa rin ako. Bawat salita ay tila isang tinik na tumutusok sa aking puso. Sana lang ay mabilis ang proseso, sabi ni Katrina. Ayoko nang magtagal pa ang setup na ito. Pagbalik natin galing Palawan sa honeymoon, diretso na natin siyang ihatid sa Tagaytay. Isang gabi lang, tapos na ang problema. Problema, ako pala ay isang problema. Hindi ko na kaya pang makinig. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pinto. Narinig ko ang pag-urong ng mga upuan. Palabas na sila. Tay! Alis na kami! Sigaw ni Mateo mula sa pintuan. Magpahinga ka na ng maayos, ha? Kita na lang tayo bukas. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo sa dilim hanggang sa narinig ko ang pag-andar ng kanilang sasakyan palayo. Lumabas ako ng kwarto. Ang kusina ay malinis na, tila walang nangyaring masama. Pero ang bawat sulok nito ay puno na ngayon ng mga lihim na narinig ko. Pinulot ko ang aking cellphone sa ilalim ng lamesa. Pinindot ko ang stop. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinapatugtog ang recording. 50,000 piso. Ibenta ang bahay. Madaling mauto. Ang boses ni Mateo. Ang boses ng anak ko. Naupo ako sa upuang kinalalagyan niya kanina. Malamig na ang aking kape, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Kayo, mga anak ko. Inisip ko ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Ang mga gabing hindi ako natutulog noong nag-aaral pa siya ng kolehiyo. Ang mga perang tinipid ko para lang mabili niya ang gusto niyang sasakyan. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko ng walang kapalit. At ngayon, ang tanging kapalit ay ang isang silid sa isang nursing home sa Tagaytay. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa paligid ng bahay. Ang mga larawan sa dingding, ang mga alaala ng saya at hirap. Mateo, bulong ko sa sarili ko. Anak ko. Isang salita, isang pangalan. Pero sa gabing ito, ang pangalang iyon ay tila wala ng kahulugan. Hindi pa tapos ang laban. Akala nyo ay mauto nyo ako. Akala nyo ay mahina na ang aking isip, pero nagkakamali kayo. Dahan-dahan, inilagay ko ang cellphone sa aking bulsa. Tumayo ako ng tuwid. Wala na ang panginginig ng aking mga kamay. Nawala na ang lungkot, at pinalitan ito ng isang matinding determinasyon. Kung ito ang huling hapunan na inihanda ko para sa inyo, bilang isang mapagmahal na ama, asahan ninyo na ang susunod nating pagkikita ay hindi na magiging kasing tamis ng adobong niluto ko ngayong gabi. Hinding-hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hinding-hindi ako magiging isang anino na lang sa isang silid sa Tagaytay. Ang gabi ay malalim na. Ngunit para sa akin, ito pa lang ang simula ng aking paggising. Matulog kayo ng mahimbing, Mateo at Katrina. Sulitin ninyo ang inyong mga panaginip. Dahil pagdating ng umaga, ang katotohanan ay hindi na magiging panig sa inyo.
Ako si Antonio, at hindi pa ako tapos. Hindi ako nakatulog ng ayos na ito. Ang bawat salitang binitawan ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Para itong sirang plaka, paulit-ulit. Masakit, napakasakit. Sino ang mag-aakala na ang sarili kong anak, ang kaisa-isang dugo at laman na itinuring kong kayamanan, ay siya ring nagnanais na itapon ako sa isang sulok Tagaytay. Isang lugar na maganda sana ang panawid, pero sa plano nila, ito ay magiging isang bilangguan para sa akin. Ngunit ngayong umaga, habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw mula sa aking bintana, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Wala na ang mga luha. Ang natira na lamang ay ang malamig na katotohanan. Kung balak nilang agawin ang lahat sa akin, kailangang maghanda ako. Kinuha ko ang aking baston at dahan-dahang naglakad palabas. Nagpahatid ako sa opisina ni Attorney Jose. Si Jose ay hindi lamang ang aking abogado sa loob ng maraming taon. Siya ay isang kumpare, isang kaibigan na nakasama ko sa hirap at ginhawa. Alam kong sa kanya lamang ako makakaasa sa mga oras na ito. Pagpasok ko sa kanyang opisina, ramdam ko ang amoy ng lumang papel at kape. Naupo ako sa harap niya. Siguro ay nakita niya ang bigat sa aking mga mata. Antonio, kaibigan, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong niya. Ang boses niya ay mahinahon, puno ng respeto. Huminga ako ng malalim. Jose, kailangan nating baguhin ang lahat. Ngayon na, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng narinig ko sa recording. Hindi ko na itinago ang kahit ano. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa balak nilang paglipat sa akin sa nursing home, ang tungkol sa pagbebenta ng bahay na ito, at ang kawalan nila ng utang na loob. Nakita ko ang pagkuyom ng mga palad ni Jose. Galit din siya. Alam niyang hindi ito ang itinuro ko kay Mateo. Anong gusto mong gawin, Antonio? Tanong niya sa akin habang inihahanda ang kanyang panulat. Ang aking huling habilin, ang aking testamento. Gusto kong baguhin iyon, sabi ko ng may buong paninindigan, lahat ng aking ari-arian. Ang lahat ng perang pinaghirapan ko sa loob ng ilang dekada, ang kabuuang halaga na 2 bilyon at 500 milyong piso. Tumigil ako sandali. 2 bilyon at 500 milyong piso. Isang malaking halaga. Isang halaga na sapat na sana para sa kinabukasan ng aking mga apo. Pero hindi na ngayon. Gusto kong ibigay ang lahat ng iyon sa isang foundation. Sa simbahan, sa mga bahay ampunan, at sa mga kapwa ko matatanda na pinabayaan na ng kanilang pamilya. Walang matitira kay Mateo. Kahit isang sentimo, wala siyang makukuha. Narinig ko ang mabilis na pagtipa ni Jose sa kanyang computer. Sigurado ka na ba rito, Antonio? Alam mo ang magiging epekto nito. Sigurado na ako, Jose. Mas mabuti pang mapunta ang pera ko sa mga taong nangangailangan kaysa sa mga taong walang ibang hinangad kundi ang mapabilis ang aking pagkawala, sagot ko. Ayokong gamitin nila ang pinaghirapan ko para sa kanilang karangyaan habang ako ay nagdurusa. Pero hindi doon nagtapos ang aming pag-uusap. Pinag-usapan din namin ang tungkol sa aking mga bank account. Gusto kong ipa-freeze ang lahat ng joint accounts na maaari nilang galawin. Ayokong magising isang araw na simot na ang laman ng aking mga bangko bago pa man dumating ang araw ng kasal. At may isa pa, Jose. Pagpapatuloy ko. Kailangan kong makausap ang ilang kakilala natin sa kapulisan. Gusto kong protektahan ang aking sarili. Kung sakaling subukan nilang gumawa ng masama kapag nalaman na nila ang totoo, kailangang handa ang lahat. Tumango si Jose. Huwag kang mag-alala, Antonio. Gagawin natin ang lahat ayon sa batas. Walang butas ang plano natin. Habang pabalik ako sa bahay, iniisip ko ang darating na kasal ni Mateo at Katrina. Ang kasal na dapat sana ay simula ng kanilang bagong buhay. Ang kasal na pinaghandaan nila ng bongga gamit ang aking pangalan. Sa araw na iyon, sa gitna ng maraming tao. Sa harap ng kanilang mga kaibigan at malalaking tao sa lipunan, doon ko sila haharapin. Hindi ko ito gagawin ng palihim. Gusto kong makita ng lahat ang tunay nilang pagkatao. Gusto kong maramdaman nila ang kahihiyan na pilit nilang ibinibigay sa akin, Mateo. Bulong ko habang nakatingin sa labas ng sasakyan. Akala mo siguro ay tapos na ang laro. Akala mo ay nakuha mo na ang iyong gusto. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting may halong pait pero puno ng determinasyon. Ang araw ng iyong kasal.
ay magiging araw din ng iyong pagbagsak. Ang bawat detalye ay inayos ko na. Ang bawat papel ay napirmahan na. Ang mga ebidensya ay ligtas na nakatago sa kamay ni Jose. Ngayon, ang kailangan ko na lamang gawin ay maghintay, magkunwari. Magbulag-bulagan, magbingi-bingihan, hahayaan ko silang magsaya sa mga huling araw na ito. Hahayaan ko silang managinip ng ginto. Dahil kapag dumating ang sandaling iyon sa harap ng altar, ang gintong inaasam nila ay magiging abo. Ramdam ko ang pagod sa aking katawan, pero ang aking isip ay gising na gising. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin. Minsan, kailangan nating tayo mismo ang gumawa ng paraan upang makamit ito. Para sa isang magulang, masakit ang maging kaaway ng sariling anak. Pero mas masakit ang manatiling biktima ng kawalang hiyaan ng mga taong dapat ay nagmamahal sa iyo. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Sa susunod na linggo, magbabago ang lahat. Handa na ako. Handa na si Antonio. Ang bawat sentimo, ang bawat lupain, at ang bawat bahay ay hindi na kailanman mapupunta sa mga kamay na marumi. Ito ang aking huling laban. At tinitiyak ko na ako ang huling titayo. Sa mga kababayan kong nakikinig, alam kong nauunawaan ninyo ang aking nararamdaman. Ang pamilya ay sagrado, pero ang katotohanan ay mas matimbang kaysa sa kahit anong kasinungalingan. Maghintay kayo, dahil ang susunod na kabanata ay magiging mas matindi pa sa inyong inaasahan. Dito nagtatapos ang aking paghahanda at dito nagsisimula ang kanilang wakas. Ang sikat ng araw sa Forbes Park noong umagang iyon ay tila may dalang panlilinlang. Napakaganda ng panahon. Maaliwalas ang langit at ang mga puno ng nara sa paligid ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Pero sa loob ng aking dibdib, may isang mabigat na batong tila ayaw pabuhat. Narito kami ngayon sa isa sa pinaka-eksklusibong subdivision sa Makati. Ito ang lugar kung saan ang bawat damo ay maingat na ginupit at ang bawat bahay ay parang palasyo. Ngunit para sa akin, ang mansyong ito na pagdarausan ng kasal ay parang isang napakagandang kulungan, isang gintong hawla. Isinuot ko ang aking barong Tagalog. Ito ay gawa sa pinakamahal na telang pinya, bordadong-bordado at puting-puti. Pagtingin ko sa salamin, nakita ko ang isang matandang lalaki na maayos ang panlabas na anyo, pero kung titingnan mong mabuti ang aking mga mata, doon mo makikita ang pagod. Doon mo makikita ang katotohanan. Ang barong na ito, na simbolo sana ng dangal at saya, ay tila naging napakabigat sa aking mga balikat. Makati sa balat, masakit sa kalooban, huminga ako ng malalim. Antonio, kayanin mo ito, bulong ko sa aking sarili. Para ito sa iyong anak. Para kay Mateo. Lumabas ako ng silid at nakita ko si Mateo, ang aking kaisa-isang anak, nakasuot din siya ng barong, mas magarbo kaysa sa akin. Napakakisig niya, ngunit ang kanyang mukha ay walang kislap. Walang ngiti ng isang lalaking malapit nang ikasal sa babaeng mahal niya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang balikat. Ramdam ko ang panginginig niya. Hindi ito panginginig ng tuwa. Ito ay panginginig ng isang taong parang ihahatid sa sarili niyang hatol. Tay, handa na po ba tayo? Tanong niya sa akin. Ang boses niya ay mahina, parang paos na hindi mo maintindihan. Tumango lang ako. Wala akong masabi. Anong sasabihin ko? Na huwag na nating ituloy ito? Na tumakbo na tayo palabas ng Forbes Park? Hindi maaari. Masyado nang malayo ang narating ng kasinungalingang ito. Nagsimula na ang seremonya. Ang tugtog ng violin ay marahan at napakasarap pakinggan, ngunit para sa aking pandinig, bawat nota ay parang punyal. Nagsimula na kaming maglakad sa mahabang pasilyo, ang tinatawag nilang aisle. Sa magkabilang panig, naroon ang 150 panauhin. 150. Lahat sila ay kabilang sa tinatawag na alta sosyedad. Mga negosyante, mga politiko, mga taong ang suot na alahas ay mas mahal pa sa bahay at lupa ng isang karaniwang Pilipino. Nakita ko ang mga ngiti nila. Mga ngiting pilit, mga matang mapanghusga. Alam kong narito lang sila para sa pakitang tao, para sa social standing. Habang naglalakad kami ni Mateo, naalala ko noong bata pa siya. Noong naglalaro lang kami sa kalsada,
noong masaya na kami sa simpleng pansit at tinapay. Noon, wala kaming kailangang patunayan sa mundo. Pero ngayon, heto kami, naglalakad sa gitna ng karangyaan habang ang aming mga puso ay dahan-dahang nadudurog. Durog! Iyon ang tamang salita. Durog ang puso ko para sa aking anak. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Katrina. Napakaganda niya sa kanyang puting gown na gawa ng isang sikat na designer. Libu-libong piso o baka milyon pa nga ang halaga ng telang iyon. Ngunit habang papalapit kami, nakita ko ang kanyang mga mata. Walang pag-ibig doon. Ang nakita ko ay ambisyon. Ang nakita ko ay isang transaksyon. Para kay Katrina, ang kasal na ito ay hindi pag-iisang dibdib. Ito ay isang kontrata. Isang business deal na kailangang pirmahan sa harap ng altar. Nang iabot ko ang kamay ni Mateo kay Katrina, tila may kuryenteng gumapang sa aking braso. Gusto kong hilahin pabalik ang aking anak. Gusto kong isigaw sa lahat ng mga bisitang ito na itigil ang palabas na ito. Gusto kong sabihin sa kanila na ang lahat ng nakikita ninyo ang mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, ang mamahaling wine, ang mga palamuting kristal, lahat ng ito ay huwad, lahat ng ito ay peke, pero nanatili akong tahimik. Yumuko ako ng bahagya at umupo sa unang hanay ng mga upuan. Nagsimula ang pagpapalitan ng sumpaan, ang vows. Narinig ko ang boses ni Katrina. Napakalambing ng kanyang tono, parang anghel. Sinabi niya ang mga salitang mahal kita, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka naniwala rin ako. Ang galing niyang umarte. Napakahusay niyang magpanggap. Ang bawat salita niya ay kalkulado, bawat patak ng luha ay tila naka-schedule. Sumunod si Mateo. Halos hindi lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig. Nakita ko ang paglunok niya ng malalim bago niya sinabing, "Tinatanggap kita bilang asawa." Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ko. Ang aking anak, ang aking munting Mateo, ay tuluyan nang naging biktima ng mundong ito ng mga mapagpanggap. Ang kasal na ito ay isang malaking kasinungalingan na binayaran ng milyon-milyong piso. Milyon-milyong piso para sa isang araw ng pagpapanggap. Isipin ninyo, mga kasama. Ang perang ginastos dito ay sapat na sanang makapagpakain ng libu-libong pamilya. Pero dito sa Forbes Park, ang pera ay ginagamit para itago ang baho ng katotohanan. Habang nagpapalitan sila ng singsing, tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita ay nagpapalakpakan. May mga nagpupunas pa ng luha. Nakakatawa. Nakakatawa na ang mundong ito ay mas gustong maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang masakit na katotohanan. Mabuhay ang bagong kasal. Sigaw ng isang matandang lalaki sa likuran. Mabuhay? Paanong mabubuhay ang isang pagsasama na ang pundasyon ay hindi pagmamahal kundi interes? Paanong magiging masaya ang isang tahanan kung ang mga taong nakatira doon ay nagbabantayan lang sa bawat galaw ng isa't isa? Pagkatapos ng seremonya, kailangang magpa-picture. Ngiti dito, ngiti doon. Family picture, sabi ng photographer. Tumayo ako sa tabi nila. Inakbayan ako ni Mateo. At naramdaman ko ang higpit ng hawak niya sa aking braso. Parang sinasabi niya, "Tay, tulungan niyo po ako." Pero wala akong nagawa. Wala akong magawa kundi ang ngumiti sa harap ng kamera. 1, 2, 3, click. Isang litrato na maganda tingnan sa frame. Isang litrato na ipapakita sa mga social media para sabihing kami ay masaya. Pero sa likod ng bawat ngiti sa litratong iyon, may isang kwento ng pait. May isang kwento ng sakripisyong nauwi sa wala. Habang naglalakad kami palabas ng simbahan patungo sa reception, tiningnan ko ang langit. Maaliwalas pa rin. Pero sa puso ko, nagsisimula ng bumuhos ang isang malakas na ulan. Isang ulan na walang katapusan. Ang kasal na ito, ang mapagpanggap na kasal na ito, ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok. At habang tinitingnan ko ang aking anak na naglalakad palayo kasama ang kanyang bagong asawa, alam ko sa aking sarili na ang Antonio na masayahin ay naiwan na doon sa altar. Ang natira na lang ay isang amang nagdadalamhati para sa kalayaan ng kanyang anak. Ang Forbes Park ay nananatiling tahimik at marangal. Pero para sa akin, ito ang lugar kung saan ibinaon ang huling pag-asa ng aming pamilya. Milyon ang halaga ng kasal, pero ang halaga ng aming dangal
iyon ang hindi na mababayaran ng kahit anong salapi. Sana. Sa susunod na paggising ko, lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang, pero ang bigat ng barong Tagalog na suot ko, ang amoy ng mamahaling pabango ni Katrina, at ang malamig na kamay ni Mateo. Lahat ng ito ay totoo, napakatotoo, at ang katotohanan madalas ay hindi kasing ganda ng isang kasal sa Forbes Park. Napakalaki ng bulwagan dito sa loob ng Forbes Park. Ang mga palamuti ay gawa sa mga sariwang bulaklak na puti, at ang mga kristal na chandelier sa kisame ay nagniningning, tila ba nangungutya sa dilim na nararamdaman ko sa loob. Tapos na ang seremonya sa altar. Ngayon, narito na kami sa reception. Ang mesa ay puno ng mga pagkaing hindi ko man lang kayang malasahan. May lechon, may mga seafood na galing pa sa malalayong probinsya, at ang mga alak ay umaagos na parang tubig. Ang 150 panauhin ay abala sa pagkukuwentuhan. Rinig ko ang tawanan ng mga mayayamang negosyante at ang kalansing ng kanilang mga baso. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang aking anak na si Mateo. Nakaupo siya sa tabi ni Katrina. Si Mateo ay nakayuko, tila tinititigan ang kanyang singsing na parang isang posas, habang si Katrina naman, ayun siya, nakangiti ng napakatamis sa mga kamera. Ang kanyang kapatid na si Ricardo ay nakatayo sa gilid. May hawak na baso ng mamahaling wine at tila ba naglulunoy na sa tagumpay. Para sa kanila, ang araw na ito ay ang simula ng kanilang panalo. Ang pamilya Santos ay nagtagumpay na mapasok ang aming pamilya. Maya-maya, tumunog ang boses ng Master of Ceremonies. At ngayon, aniya, pakinggan naman natin ang mga salita ng ama ng ating binate. Ang kagalang-galang na si Nang Antonio. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Sa aking bulsa, mahigpit kong hawak ang aking cellphone. Doon nakatago ang katotohanan. Doon nakatago ang lason na tatapos sa marangyang gabing ito. Naglakad ako patungo sa harapan. Bawat hakbang ko ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagdating ko sa podium, kinuha ko ang mikropono. Tumingin ako kay Mateo, ang aking anak, ang aking dugo at laman. Pagkatapos, tumingin ako kay Katrina. Nakita ko ang panandaliang takot sa kanyang mga mata, pero agad din itong napalitan ng isang mapanuring ngiti. Huminga ako ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ang boses ko ay mahina sa simula, pero unti-unti itong lumakas. Salamat sa inyong pagpunta sa Forbes Park para saksihan ang mahalagang araw na ito. Tumigil ako sandali. Tumingin ako sa mga panauhin. Ang pag-aasawa ay dapat na nakabatay sa katapatan, sa pagmamahal, at sa tiwala. Lumingon ako kay Katrina. Katrina, napakaganda mo ngayong gabi. Ang iyong gown ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang mga bulaklak dito ay nagkakahalaga rin ng milyon. Napakaraming pera ang ginastos para sa gabing ito. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ng mga bisita. Hindi ito ang karaniwang speech ng isang ama. Hindi ito ang karaniwang basbas. Pero alam nyo ba, patuloy ko, na ang bawat sentimo na ginamit dito ay galing sa kasinungalingan? Ang bawat ngiti na nakikita ninyo sa mukha ng pamilya Santos ay may kalakip na paniningil? Nagbulungan ng mga tao. Nakita ko si Ricardo na akmang lalapit sa akin pero tinaas ko ang aking kamay para patigilin siya. Huwag kang lalapit, Ricardo, sabi ko ng diretsyo. Ang boses ko ngayon ay matatag na. Bago tayo magpatuloy sa pagkain at inuman, may gusto lang akong iparinig sa inyong lahat, isang munting alaala para sa bagong kasal. Inilapit ko ang aking cellphone sa mikropono. Pinindot ko ang play. Noong una, puro ingay lang ang naririnig. Pero pagkalipas ng ilang segundo, naging malinaw ang boses. Ito ang boses ni Katrina at ang boses ni Ricardo. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Sabi ng boses ni Katrina sa recording. Konting tiis na lang. Kapag kasal na kami ni Mateo, mapapasakin na ang access sa bank accounts ng tatay niya. Ang utang ko sa credit card na 10 milyong piso, kayang-kaya na nating bayaran yan sa isang iglap. Ang kailangan lang natin ay ang pirma ni Mateo, na nahimik ang buong bulwagan. Ang tanging naririnig na lang ay ang boses mula sa recording na umaalingaw-ngaw sa malalaking speaker. Siguraduhin mo lang, Katrina, sagot ni Ricardo sa recording.
dahil ang mga pinagkakautangan natin ay hindi na makapaghintay. Kailangan natin ang pera ng matandang Antonio para maisalba ang negosyo natin. Gamitin mo ang ganda mo. Paikutin mo ang ulo ng batang yan. Pinatay ko ang recording. Ang katahimikan sa loob ng Forbes Park ay nakakabingi. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Nakita ko si Katrina. Ang kanyang mukha na kanina ay maputi dahil sa makeup, ngayon ay naging kasing puti na ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang kapatid na si Ricardo ay napaupo na lamang sa kanyang upuan, hindi makatingin sa kahit kanino. Tumingin ako sa mga panauhin. Iyan po ang katotohanan, sabi ko sa mahinahong boses. Ang kasal na ito ay hindi pag-iisang dibdib. Ito ay isang pagnanakaw. Isang planadong pagnanakaw sa harap ng altar. Lumingon ako kay Mateo. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkagising. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang aking tunay na anak. Anak, tawag ko sa kanya. Patawarin mo ako kung kailangan kong gawin ito sa harap ng maraming tao. Pero hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay mo. Hindi ko hahayaang maging biktima ka ng kanilang kasakiman. Tumayo si Mateo. Marahan niyang tinanggal ang kanyang barong Tagalog, tila ba tinatapon niya ang isang mabigat na dumi. Inihulog niya ito sa sahig. Tay, sabi ni Mateo, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Salamat po. Ang mga bisita ay nagsimula nang magbulungan ng malakas. Ang ilan ay nagsimula ng tumayo at lumabas. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na usok na bumalot sa buong mansyon. Ang pamilya Santos, nakilala sa pagiging marangal sa lipunan, ay nalantad ang baho sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Lalapit sana si Katrina kay Mateo, sinusubukang humawak sa kanyang braso. Mateo, makinig ka. Hindi yan totoo. Edited ang recording na yan. Sigaw niya, pero ang boses niya ay puno ng desperasyon. Hindi siya tiningnan ni Mateo. Sa halip, lumapit ang aking anak sa akin sa podium. Inakbayan niya ako ng mahigpit. Uwi na po tayo, tay. Bulong niya sa akin. Tumango ako. Oo, anak. Uwi na tayo. Habang naglalakad kami palabas ng bulwagan, hindi ko na tiningnan ang mga palamuti. Hindi ko na tiningnan ang mga mamahaling pagkain na ngayon ay wala ng silbi. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang init ng balikat ng aking anak. Paglabas namin sa pinto ng mansyon, sinalubong kami ng preskong hangin ng gabi. Ang langit ay madilim pa rin, pero para sa akin, tila ba may liwanag na nagsisimulang sumikat. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Ricardo sa loob, ang pag-iyak ni Katrina, at ang gulo ng mga taong nag-aalisan. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Ang 10 milyong piso na utang nila, bahala sila doon. Ang dangal ng pamilya namin na sinubukan nilang tapakan, ngayon ay muli naming nabawi. Sumakay kami sa aming sasakyan. Bago ko paandarin ang makina, tumingin muli ako sa malaking gate ng Forbes Park. Napakaganda ng lugar na ito, pero puno ng kabulukan sa loob. Huminga ako ng malalim, isang malalim na hininga ng kalayaan. Salamat Lord, bulong ko sa aking puso. Ang paglalakbay namin ay hindi pa tapos. Marami pa kaming kailangang ayusin. Pero sa gabing ito, natulog akong may kapayapaan. Dahil ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay ang tanging magpapalaya sa atin. At sa wakas, ang aking anak ay malaya na kami. Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan sa Forbes Park ay hindi nagtagal. Pagkatapos tumigil ng recording na iyon, ang boses ni Katrina na umaamin sa kanyang mga utang at masamang balak, ang buong lugar ay parang isang bulkang biglang sumabog. Narinig ko ang malalakas na bulungan. Ang mga seryosong mukha ng mga negosyante, ang mga matatandang ninang na napahawak sa kanilang mga kwintas na perlas. Lahat sila ay nakatingin sa gitna, kay Katrina at Ricardo. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang tunog ng mga sapatos. Mabibigat na hakbang. Hindi ito hakbang ng mga panauhin na nakasuot ng mamahaling balat na sapatos. Ito ay tunog ng mga bota. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang 5 lalaki, mga pulis. Nakasuot sila ng kanilang asul na uniforme at sa kanilang mga baywang ay nakasabit ang mga posas. Ang kintab ng kanilang mga lengkana ay tila tumatama sa mga mata ni Ricardo.
Naglakad ang isang opisyal patungo sa harapan. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sinabi niya ang mga salitang hindi ko akalaing maririnig ko sa mismong kasal ng aking anak. Ricardo Santos, Katrina Santos, kayo ay inaaresto sa kasong estafa at malakihang panloloko. Estafa, panloloko, ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa buong reception area. Parang isang malakas na sampal sa mukha ng pamilya Santos. Nakita ko ang mukha ni Katrina. Ang kanyang magandang makeup ay nagsimulang mabura dahil sa pawis at takot. Ang kanyang puting gown, na simbolo sana ng kadalisayan, ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sinubukan niyang magsalita, sinubukan niyang tumanggi, pero ang boses niya ay nanginginig. Hindi ito totoo. Wala kayong ebidensya. Ang tanging nasabi niya. Pero lumapit ang pulis. Ipinakita ang isang warrant, isang utos mula sa hukuman, hustisya. Ito ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko. Hustisya. Pagkatapos ng maraming buwan ng pagtitiis. Pagkatapos ng lahat ng panlalait na tinanggap ko sa loob ng bahay na ito. Sa wakas, dumating na ang hustisya. Nakita ko kung paano ikinabit ang mga posas sa mga kamay ni Ricardo. Ang lalaking ito, na akala mo ay kung sinong hari kung umasta, ay biglang lumiit. Yumuko siya. Hindi na siya makatingin sa mga tao. Ang kanyang baso ng wine ay nahulog sa sahig. Basag, kalat, gaya ng kanilang mga plano. Pero ang mas masakit ay ang makita ang aking anak na si Mateo. Nakayo si Mateo sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay hindi mo maintindihan. Halo ng galit, hiya, at matinding gulat. Nilapitan siya ng isa sa mga pulis. Ginoong Mateo, sabi ng pulis, kailangan din namin kayong isama para sa investigasyon. Bilang asawa ni Katrina, may mga dokumento na nakapangalan sa inyo na sangkot sa ilegal na transaksyon. Doon ko nakita ang tunay na takot sa mga mata ng anak ko. Ano? Pero wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam ang ginagawa nila. Napatingin ako sa aking anak. Ito ang masakit na bahagi. Dahil sa pagmamahal niya o dahil sa pagiging bulag niya sa pag-ibig. Nadamay siya. Pinapirma siya ni Katrina sa mga dokumento na hindi niya binabasa. Pinagkatiwalaan niya ang mga taong ang tanging hangad lang ay gamitin siya. Humarap ako kay Mateo. Hawak ko ang isang sobreng kulay kape. Mateo, ang tawag ko sa kanya. Bago ka sumama sa kanila, may gusto akong malaman mo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Tay, tulungan niyo po ako. Huminga ako ng malalim. Mateo, ang lahat ng ari-arian ko, ang mga lupa natin sa probinsya, ang bahay, ang lahat ng pera sa bangko, tinanggal ko na ang pangalan mo doon. Natahimik siya. Parang tumigil ang mundo para sa kanya. Disinherited, bulong ko. Wala ka ng mana, Mateo. Ginawa ko ito hindi dahil sa galit ako sa kanya. Ginawa ko ito para protektahan ang aming pamilya. Dahil kung mananatili ang pangalan niya sa aming mga ari-arian, kukunin lang iyon ng mga Santos. Gagamitin lang nila iyon para bayaran ang kanilang mga utang. Kailangan kong maging matigas. Kailangan kong maging matibay. Tay, bakit? Tanong ni Mateo. Ang boses niya ay parang isang bata na nawawala sa mall. Dahil kailangan mong matuto, anak, sagot ko. Kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga desisyon. Pinili mo sila kaysa sa akin. Ngayon, harapin mo ang batas kasama nila. Masakit. Napakasakit, sabihin ito sa sariling anak. Pero ito ang kailangan. Isang leksyon na nakaukit sa batas at sa buhay. Dinala na sila ng mga pulis. Ang ingay ng mga sirena sa labas ng Forbes Park ay nagsilbing musika sa pagtatapos ng gabing ito. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-alisan. Ang ilan ay pabulong na nag-uusap, ang ilan ay nagmamadaling makalayo sa gulo. Ang malaking reception hall na kanina lang ay puno ng saya at karangyaan ay naging isang crime scene. Ang mga upuan ay nagtumba-tumba. Ang mga pagkain sa buffet table ay naiwang malamig. Ang wedding cake na may 5 palapag ay nakatayo pa rin sa gilid. Tila isang monumentong gawa sa asukal para sa isang relasyong mabilis na natunaw. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng bulwagan. Tiningnan ko ang paligid.
Ang mga chandelier ay nakasindi pa rin, nagbibigay ng liwanag sa isang lugar na puno ng dilim. Kinuha ko ang isang piraso ng bulaklak na nahulog sa sahig. Isang puting rosas, lantang-lanta na ito. Naalala ko ang pangarap ko para kay Mateo noong bata pa siya. Pangarap ko na makita siyang masaya. Pangarap ko na magkaroon siya ng isang pamilyang puno ng katapatan. Pero ang pangarap na iyon ay gumuho ngayong gabi. Ang kasal na ito, ang marangyang pagtitipon na ito sa Forbes Park, ay naging libingan ng aming mga pangarap. Umupo ako sa isang bakanteng upuan. Pagod na pagod ako. Hindi pagod ng katawan, kundi pagod ng kaluluwa. Ang 10 milyong pisong utang ni Katrina, ang panloloko ni Ricardo, ang pagkabulag ni Mateo, lahat ng iyon ay tapos na. Hustisya. Nakamit namin ang hustisya, pero ang kapalit ay napakamahal. Isang wasak na pamilya, isang sugatang anak, isang amang kailangang mag-isang itaguyod ang natitirang dangal. Pinikit ko ang aking mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, narinig ko ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Lord, bulong ko, kayo na po ang bahala sa amin. Ang gabi ay malalim na. Ang Forbes Park ay muling tumahimik. Pero alam ko, bukas paggising ko, ang buong bansa ay pag-uusapan ang nangyari. Ang balita tungkol sa kasal na nauwi sa kulungan. Hustisya sa gitna ng kaguluhan. Isang masakit na katotohanan na kailangang tanggapin. Ang paglalakbay ni Antonio ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing ito, kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag. Dahil sa dulo ng lahat, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Katotohanan. Isang salitang napakabigat, pero tanging makakapagpalaya sa atin. Ngayon, handa na akong lumabas sa mansyong ito. Handa na akong iwanan ang lahat ng pait sa loob ng mga pader na ito. Lalakad ako palabas, hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang amang nanindigan para sa tama. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang altar. Bakante na ito. Wala na ang mga pangako. Wala na ang mga mapagpanggap. Tapos na ang palabas. Gabi na sa lungsod ng Makati. Nakatayo ako rito sa balkonahe ng aking kondo sa Rockwell. Mula rito sa itaas, tanaw na tanaw ko ang kumukititap na mga ilaw ng Manila. Napakaganda. Napakatahimik. Pero sa loob ng bahay na ito at sa loob ng aking puso, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa akin. Nakamit ko ang tagumpay. Iyan ang sabi ng aking abogado kanina, na ibalik sa akin ang kontrol sa lahat ng aking mga ari-arian, ang aming mga lupain, ang mga investment, at ang milyon-milyong piso na muntik ng manakaw ng pamilya Santos. Lahat iyon ay ligtas na. Hindi nila nakuha ang kahit isang sentimo mula sa akin. Tagumpay. Pero bakit ang pait? Bakit habang tinititigan ko ang mga titulo ng lupa at ang mga bank book sa ibabaw ng aking mesa, ang nararamdaman ko ay hindi tuwa kundi pangungulila. Nakaligtas ang aking pera. Pero nawala ang aking anak, si Mateo, ang kaisa-isa kong anak. Sa sandaling ito, marahil ay nasa loob siya ng isang malamig na silid, sumasagot sa mga tanong ng mga pulis at abogado. Hindi siya nakakulong, pero ang kanyang dangal ay wasak na. Ang kanyang puso ay sugatan. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi niya ako magawang tingnan sa mga mata. Nagtagumpay ako bilang isang negosyante, pero tila nabigo ako bilang isang ama. Naalala ko noong nagsisimula pa lang ako, kayod kalabaw ako araw at gabi. Ang iniisip ko noon, kailangang yumaman kami. Kailangang maibigay ko kay Mateo ang lahat ng karangyaan sa mundo. Akala ko, kapag naibigay ko ang lahat ng material na bagay, sapat na iyon. Akala ko, ang pagbuo ng isang empire o isang kaharian ng salapi ang pinakamahalagang pamana na maiiwan ko. Mali ako. Maling-mali ako. Sa gitna ng aking paghahabol sa pera, nakalimutan kong hubugin ang kanyang pagkatao. Nakalimutan kong ituro sa kanya kung paano makakita ng katotohanan sa gitna ng mga mapagpanggap. Binigyan ko siya ng ginto, pero hindi ko siya nabigyan ng sapat na lakas ng loob para tumanggi sa masama. Ngayon, nakaupo ako rito sa aking malambot na sofa. Napapaligiran ng mga mamahaling gamit, pero ang bahay na ito ay walang buhay. Walang boses ng anak na nagtatanong kung kamusta ang araw ko. Walang tawanan, mga kasama, mga kapwa ko lolo at lola. Makinig kayo sa aking sasabihin.
Huwag ninyong ubusin ang inyong panahon sa pagtatayo lamang ng mga gusali o sa pagpaparami ng pera sa bangko. Dahil sa huli, kapag matanda na tayo, hindi ang laki ng ating deposito ang magbibigay sa atin ng init ng ulo. Hindi ang dami ng ating titulo ang yayakap sa atin sa gabi. Ang tunay na kayamanan ay ang ating mga anak. Huwag ninyong kalimutang itayo ang kanilang puso. Itanim ninyo sa kanila ang binhi ng tamang pag-iisip at malakas na paninindigan. Dahil kung hindi, darating ang araw na ang lahat ng pinaghirapan ninyo ay kukunin lang ng ibang tao gaya ng tangkang ginawa ng mga santos. Isang mapait na tagumpay. Ito ang aral na iniwan sa akin ng gabing iyon sa Forbes Park. Mayaman ako sa paningin ng mundo, pero sa sandaling ito, pakiramdam ko ay ako ang pinakadukhang tao sa buong Maynila. Sana, sa inyong pakikinig sa kwentong ito ay may napulot kayong aral. Ang pera ay dumarating at nawawala. Pero ang pamilya, kapag nawasak ang tiwala, ay napakahirap ng buuin muli. Huminga ako ng malalim at pinatay ang ilaw sa balkonahe. Bukas ay panibagong araw. Patuloy akong lalaban para sa aking anak. Hindi ko siya susukuan. Pero sa ngayon, hahayaan ko munang pumatak ang aking mga luha para sa mga pagkakataong nawala. Paalam sa inyong lahat. At nawa ay maging gabay ang aking kuwento sa inyong sariling mga pamilya. Ingatan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, higit sa anumang salapi sa mundo.